Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Senator Bato de la Rosa, bumaliktad na nga ba mga kababayan? Dahil nga noong mga nakaraan, talaga namang binabanatan niya, itong paghuli dito sa dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, mga kababayan, mukhang nagbago ang ihip ng hangin, Yan po ay mula dito sa balita na to, mga kababayan. Sabi nga dito, De La Rosa concedes Duterte warrant valid but will still evade arrest, mga kababayan. Sabi, Ayan, si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. At pag-uusapan natin yan. At sinasabi nga dito, bumaliktad o bumalik o nagbago ang statement netong si Senator Bato de la Rosa. Tumalikod na nga ba siya sa mga Duterte? Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya to nasabi na ni Senator Bato de la Rosa? Natatakot na nga ba siya? O may iba siyang plano? Iiwanan na ba niya itong mga Duterte at tuluyan ng tatalikuran? Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Kayo, ano sa palagay ninyo? Tuluyan na bang bumaliktad itong si Senator Bato de la Rosa? Sabi dito, Senator Ronald Bato de la Rosa again backpedaled on his previous position. Bumaliktad mga babayan, position challenging the legality of the arrest warrant that the International Criminal Court had issued against former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Bumaliktad na raw siya, mga kababayan, at nagbago na ang kanyang pananaw doon sa legality ng arrest warrant na inisyu ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Di ba? So ngayon tumatakbo po yung hearing diyan sa Senado nitong si Senator Amy Marcos. Isa rin yan. Pag-uusapan din yan natin mga kababayan. Di ba? Bakit kaya biglang nagbago ang kanyang statement? De La Rosa, the former PNP chief who enforced siya ang nag-enforce Duterte's crackdown, conceded on Saturday that the arrest of his former boss on March 11 was legally sound. Kung maalala natin mga babayan, sinasabi niya na illegal daw yung pagkakahuli. Kino-question nila yung pagkakahuli dito sa dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sinasabi niya, legally sound na daw po yung pagkaka-aresto sa dati niyang boss, amo. Sabi pa dito, we're not questioning the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. So, ibig sabihin, tanggap na nila na may validity yung warrant na inisyu ng ICC dito kay dating Pangulong Duterte. At ang tanong, sino yung nagbigay ng maling impormasyon sa kanila? At sino, mga kababayan, ang naglaglag sa kanila at nalaman kung ano yung sinakyan ng dating Pangulong Duterte? Dahil may lumabas nga na balita na parang nasabi nila doon sa kampo ng mga Duterte na may ilang flight na ibinok itong ano tawag natin dito, good na flight or book na flight, confirmed flight itong dating Pangulong Duterte, pero isa lang yung sasakyan niya at yun pa yung naharang ng PNP. At sinasabi nga din na parang strategy lang nila na maglagay ng maraming pulis doon sundalo doon sa Davao Airport para malito ang sambayan ng Pilipino na sumusuporta doon po sa mga Duterte, 'di ba? So sabi dito, what's still questionable? Otherwise Duterte should have been released from detention
and return to the country if there's no warrant of arrest. So there's no question about the validity of the warrant. O, diba, natanggap na rin nila. So sila mismo nagsabi, mga babayan, no, si Senator Bato de la Rosa mismo ang nagsabi na kung hindi valid yung warrant of arrest dito sa dating Pangulong Duterte, pinakawalan na yan. No, inirelease na yan sa detention center ng ICC. So, bakit hindi siya pinakawalan? Ibig sabihin, valid yung warrant of arrest. So, tanggap na nila, no, na valid yung warrant of arrest. Kaya yung nagsasabi dyan, nag-i-insist na sinasabi nila, no, na wala daw warrant of arrest. O eto, si Senator Bato de la Rosa mismo ang nagsalita, no, na valid, no, posibleng valid yung warrant of arrest kasi hindi pinakawalan si dating Pangulong Duterte ng ICC. Di ba kasi masisisi yung ICC kung walang warrant of arrest na nirelease ang ICC. Tapos sinisisi nyo pa, no, ng mga nasa kabilang parlor. Sinisisi nila ang ICC, no, dahil wala na silang masisi. Ay nako, but Bato de la Rosa said what remained questionable was the decision of the Philippine government to cooperate with the International Criminal Police Organization, Interpol, in implementing the ICC arrest order. So yun ang kino-question niya dito, mga kababayan, no? Bakit daw nakipag-cooperate? Syempre, yung sa Interpol naman yun eh. 'Di ba? Yung Interpol ang naglabas din, no, ng warrant, no? Sabi sa balita, 'di ba? Why did we cooperate based on Interpol's diffusion notice? Can the Interpol dictate on us? Are we not a sovereign state? Well, pagka humihingi kasi tayo, mga kababayan, ng tulong sa Interpol, 'di ba? Ganyan yung nangyari kay Alice Guo. Interpol nahuli si Alice Guo. 'Di ba? Syempre, Interpol hihingi rin ng tulong sa Pilipinas, no, para mahuli sila kung meron man mga nagtatago dito sa Pilipinas. 'Di ba? So ganun lang din yung ginawa ng gobyerno natin. Para kumbaga give and take lang, no, ang nangyari po diyan. 'Di ba? But the Philippine officials, including Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, have maintained that the handover of Duterte was above board, as it was at the request of Interpol and not in cooperation with the ICC. So, hindi sa ICC, no, sa Interpol tayo nakipag-cooperate. Diba? So, malinaw naman na na-explain dito, mga kababayan, no, kung ano nga ba yung nangyari. Diba? Malinaw na malinaw eh. As staying in comfort zone, ask if he would honor a similar arrest order. Ito na, mga kababayan. Ask if he would honor a similar arrest order that the ICC might issue against him. De la Rosa echoed Duterte's tough stance prior to his arrest and flight to The Hague, the Netherlands. Why will I face that warrant when we no longer recognize the ICC? That warrant has no jurisdiction over my person. If that warrant was issued by the Supreme Court or the local courts, then I will face it. Why will I honor a warrant coming from a foreign entity whose jurisdiction no longer applies to us? So, nandun pa rin sila sa ganong debate, mga kababayan, no? Well, umalis na nga po tayo sa ICC at ang ina-explain nga po, mga kababayan, na nangyari yung incident bago po tayo umalis doon sa ICC. No, yun yung ina-explain. Diba? Yun yung ipinapaliwanag. Kaya meron pa rin jurisdiction yung ICC doon sa case, no, na based doon sa before tayo umalis sa ICC. Yun po yung sinasabi eh. 'Di ba? Yun yung hinahabol nila. Yun yung debate doon. 'Di ba, mga babayan? At nung sabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi ako haharap at kung magkaroon man ng in-issue, no, na warrant of arrest sa kanya, hindi siya susuko at posibleng magtago na lang. Ito nga si Senator Bato de la Rosa. No, ano ba kayo? Ano tawag natin dito? Pabor ba kayo, no, doon sa gagawin ng ating dating PNP chief, no, si Senator Bato de la Rosa? No, magtatago na lang daw siya, mga kababayan. Hindi na rin niya haharapin yung kanyang kaso.
hanggang sa makahanap sila ng magandang solusyon bago niya harapin daw mga kababayan yung pong warrant na yon mula sa ICC. 'Di ba? Pero yung tanong kasi dito mga kababayan, no, kung kailan ba nangyari, no, yung WOD ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Yun yung kino-question nila. Okay? So medyo masalimuot at madugo itong nangyayari na to ngayon mga kababayan. At ano sa palagay ninyo, no? Bumaliktad na ba, no, si Senator Bato de la Rosa? Tinalikuran niya, no? Ngayon, biglang okay na siya, no, doon sa pagkakahuli, no, kay dating Pangulong Duterte, no, tas sinasabi niyang legal naman, no, yung pagkakahuli, no, dito sa dating Pangulong Duterte dahil nga po yung arrest warrant baga sinasabi dito parang legit na, no, legally sound na daw po, no, yung pong warrant of arrest o arrest warrant sa dating Pangulong Duterte. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.